Good morning po sa inyong lahat mga kapatids. So pag-usapan natin ngayon itong pagkaka-dismiss with finality ng plenaryo. So kung saan po, itong impeachment ni PBBM, yung dalawa, 284 yung bumoto. Alam nyo, naalala ko yung nakaraan eh. Ilan lang yung boto na nakuha nun? 225, tama? Umabot ng 240 mahigit kasi may mga pahabol. Oh. So kung ito po ay ang impeachment ni PBBM ay unanimously, parang ang sarap sabihin ganun, ano? Sabihin natin na 284 votes yung pumabor na ito po ay ibasura na with finality. Wala nang pag-asang mabuhay, mabangon uli. Diba? Mula sa pagkaka-dismiss ng mga miyembro ng komite at mismo ng itong committee report ng Committee on Justice. Dahil nga bumagsak sa kanilang paningin kung ito nga ba ay sufficient informed. Now, kung titignan naman natin, ito nga Sara impeachment na ito na kasi talagang isasalang, wala nang maisasalang for 1 year laban kay PBBM. So itong kay Sara, posible ito na itong ganito karaming boto, ito po'y nagpapatunay ngayon na solid sa likod ng ating Pangulo at mas lalong naging solid itong House of Representatives. Sa kabila ng dami ng mga bakbak. Naalala ko dati, may mga nagsasabi sa akin na palagay ko madidisgrasya si BBM dyan sa House. Kasi dahil sa bilang ganti nila sa kanya, dahil sinimulan niya yung pagsiwalat sa katarantaduhan nila sa flood control scam. Di ba? Na naunsyami at naunsyami ang kita, delikado pa silang makulong. Kaya ang gagawin ng mga yan, gagantihan na si PBBM. Alala ko, sabi ko, ay malabo nagantihan nila ang Pangulo. Because they have only one option, is do the right thing. Walk on the right path. Kasi kapag sila lumihis pa, sumegway-segway pa, lalo lang silang madidisgrasya. Diba? So the right path is dismiss niyo yung impeachment ng laban sa Pangulo. Pakita ninyo ngayon na solid kayo sa presidente. Kasi dati, sinabi na yung 225 na pirma, dahil binayaran sila, may pangako na na kapalit na project, di ba? Yun ang sabi dati. Pero ngayon, walang ganun Kaya lang mas dumami pa. Now, kung titignan nyo to, 284 yes votes sa dismissal, 8 sa no, yan pong 8 ng Kamatayan Bloc and Allied. Sigurado ako yung 8 yan pagdating sa Sara impeachment. Nako, maglalaro po yan sa malamang at least mag 288 yan. Di ba? Yan ang pwedeng mangyari diyan. Paano babalikan sila ni VP? Well, yun ang panakot ni Dr. Mata na kapag kayo pumirma sa Sara impeachment, diba? Pero palagay ko posibleng posibleng maging ma-railroad rin. Kasi ang pinaka best way talaga kung ayaw nila na mabalikan sila, yung possibility na yan, i-impeach nila, ipakita rin nila yung lakas nila. Diba? Dahil hindi naman lahat ng mga kongresista nangangailangan ng endorsement ng mga Duterte. Maliban yung mga kapitbahay nila sa Mindanao. Now, mga kongresista kasi, ang basihan po ng boto nila, yung mga constituents lang nila, yung mga distrito nila. Ang party list naman ay nationwide. So maliit lang na bilang yung mga Duterte yung mga boto ng mga DDS sa Mindanao sa kailangan ng party list. 'Di ba? Ang mga kongresista ng Luzon, ng Visayas, ng Kabikulan,
O ng Palawan, ng Mindoro, wala namang botante yan na ang boboto sa kanya taga Davao City pa eh. Maliban na lang yung lumipat dun sa lugar nila, 'di ba? At doon na rehistrado. So tanging mga senador lang ang talagang nangangailangan ng endorsement nila. Oh. Pero mukhang madidisgrasya ang bilang nila ngayon, 'di ba? Dahil makakasuhan yung mga yung tatlo, mababawasan sila. Now, ah pag-usapan natin yung express, no, yung railroad, no, sa Senate. Kasi sabi nila nawala na raw yung railroading. Hindi po. Pwede pa rin hong mag-railroad, no? Dapat nga ganito yung naging proseso nung nakaraan base sa rules mismo ng House. Pakinggan nyo to. Ito yung latest ruling ng dismissal nila sa MR ng House. Ang sabi rito, yung mga reklamo raw po base sa second mode of initiating impeachment, sabi, yung Article 11, Section 3.5, yan. Upon the valid endorsement of at least one-third of all the members of the House of Representatives, sabi. A valid endorsement includes valid verifications from all endorsing members. Then they have also seen the evidence supporting the allegations of the complaint as provided in the current rules on impeachment of the House of Representatives. So pupunta natin yung rules ng House na yan. Okay, so pinakita ko lang rito sa inyo, ano ba yung kasama dapat doon sa one-third. So yung valid endorsement, dapat daw nandoon yung verifications ng mga kongresista na nag-endorso. Okay. So, dito ho sa kanilang rules, no, mula sa 19th Congress ito, at 28th Congress, ito rin po ang impeachment rules nila. Sabi sa Section 3, sa second paragraph ng filing and referral of verified complaints, an impeachment complaint is verified by an affidavit of the complainant, has read the complaint, and that the allegations herein are true and correct of his personal knowledge or based on authentic records. And then dun sa third paragraph, a verification daw, kailangan nandun based on information, belief, or knowledge, information and belief, or lacks of proper verification shall be treated as unsigned impeachment complaint. Okay, ito na. Sa panglimang nilinaw nila hanggang pang-anim, sabi dyan, the process of gathering support for impeachment complaints under the second mode is not constitutionally prohibited. Ibig sabihin, pwede pa rin po yung second mode. Kasi sa mata ng Korte Suprema at saka sa atin, magkaiba tayo eh. Sa atin, meron tayong tinatawag na three modes of impeachment. Number one, members of the House, isang kongresista ang mag-file. Hindi kailangan ang endorsement kasi congressman na siya. Yung second mode, ito yung private citizen na kinakailangan ang endorsement ng isang kongresista. At least one congressman ang mag-endorse. So dito po sa third na tinatawag natin, na sa Supreme Court naman, ito po ang second mode of initiation of impeachment complaint. Ay 1/3 votes pa rin, sabi. Pwede kayong mangalap ng mga susuporta dyan. Sabi, however, the second mode impeachment will be barred under Articles 11, Section 3.5. Kung meron daw pong pending complaint, meron nang naunang impeachment complaint, sabi rito, na nagba-violate daw, sabi, the periods mandated in the Constitution. Ibig sabihin nito, merong naunang i-file, katulad nung nakaraan, noong 2024, pero hindi pinapansin ng Secretary General, hindi inaakyat sa opisina ng Speaker. Dapat immediately i-transmit sa Office of the Speaker. And then, ang Speaker naman, meron siyang 10 session days na katumbas ng
ng kada araw ng 24 hours habang may session ang mga kongresista. Pag break, hindi kabilang yon. Pero each session day ay may oras lamang ng 24 hours. So, hindi katulad ng sa legislative session na pwedeng multiple days hanggang sa mag-adjourn sila. And that constitute the one session day. So yun ang paglilinaw ng Korte Suprema. Ngayon, yung naunang i-file, hindi mo inasikaso. Ang inasikaso mo etong nahuli katulad ng ginawa nila Sandro. Yun ang inasikaso ng House. Sabi ng Korte Suprema, 'di ba? Na violate yung rules na dapat ito ay i-refer na iakyat na sa office of the speaker. As a speaker naman kailangan within 10 session days kinakailangan ito ay maisama na sa order of business. At pag nai-order of business na ito, meron lamang siyang 3 araw, no, or 72 hours na basta may session ang Kongreso na tinatrabaho nila itong impeachment. So 72 hours ay mai-refer sa Committee on Justice. Sa akin walang problema ron eh. Kahit na literal na 10 days yun eh. Walang problema doon. Ang issue doon is ano yung nilalaman nito pagdating doon sa determination of probable cause. The possibility na ginawa nga niya itong mga akusasyon laban sa kanya. Kasi doon po ang tunay na bakbakan. Titignan yung mga ebidensyang naka-attach. Yung mga akusasyon, ito ba ay valid? Ibig sabihin na valid, ito ay impeachable offenses. Pag hindi impeachable offenses, rejected yan. Paano kung marami doon? Sabi nga ni Leila de Lima, itong finay laban kay PBBM, marami rin naman daw doon ay mga opinion. Hindi facts. Sabi niya. Pero may mga facts naman na dapat ito yung bigyan ng pansin. Di ba? So pwede sa latest ruling ng kasi sabi nung nakaraan wala na daw yung railroaded version. Pero sabi ng Korte Suprema sa paglilinaw nila rito, meron. Ito pa, number 6, sabi, the House of Representatives has the prerogative, meron daw karapatan o kapangyarihan ang House ang Kamara na mag-determine kung ito ba ang second mode, yung railroaded, itong 1/3, ay properly verified. Okay? Accompanied, may mga kasamang mga ebidensya na, ibig sabihin yung ipa-file ninyo talaga, gamaleta na. And endorsed by at least 1/3 of all its members have been met. Kapag merong 1/3 of all members na nag-endorso, okay, nag-endorso tapos properly verified na yan, okay, saan po gagawin yung verification? Okay, sabi rito, this process can be done by the plenary or through verification of the appropriate committee. Ibig sabihin, verification ng Committee on Justice because that's the appropriate committee. And then, endorsement, o kaya naman sa Committee on Rules. Yan. And then endorsement of the, before daw or prior to the endorsement of the majority floor leader. Kasi endorsement ng majority floor leader sa Committee on Justice yun. Sabi, as provided for in the rules of the transmittal. Marami puro or yan, and ganyan. Or maraming paraan. Ang gustong mangyari ng Korte Suprema pala, masiguro na properly verified. Okay? Yung re-railroad nila na impeachment complaint. Now, or any other alternative means, di ba, napakalaya ng ginawa ng Korte Suprema. Bahala kayo. Basta sisiguraduhin nyo properly verified. Sabi rito, however, the House of Representatives of the 19th Congress provided in Section 2 of its rules on impeachment that the complaint be referred to the Committee on Justice. Sabi nila, kaya lang yung 19th Congress kasi meron silang
patakaran sa impeachment na yung mga reklamo ay dapat i-refer sa Committee on Justice. Hindi ba yung second mode or yung third mode of initiating impeachment, hindi na kinakailangang i-refer sa Committee on Justice? Dati, di ba? Pero ngayon, like yung impeachment era, railroaded yon. Wala nang Committee on Justice. Ang nabago ngayon, meron ng Committee on Justice na referral. Ang may kasalanan pala ang House of Representatives. Ano pruweba ko? Malaki. Eto. Hindi nila sinunod ang sarili nilang rules. Ang sabi nila sa Rule 2, Initiating Impeachment, Section 2, Mode of Initiating Impeachment, impeachment shall. Ano ho bang ibig sabihin ng shall? Shall is an imperative. Kumbaga, inuutos. No? Mandatory, sabi, usually indicating that certain actions are mandatory and not permissive. So walang option, kundi talagang kailangan. 'Di ba? So ibig sabihin ng shall, mabuting gawin daw. Pagka mabuting gawin, ibig sabihin, it is a must. Sabi, ang impeachment daw shall be initiated by the filing and subsequent referral to the Committee on Justice of. Ito po, yung modes of impeachment. Ito po si 1/3. Di ba? Kabilang si 1/3. So yung railroaded po, base sa kanilang sariling, sa Constitution natin, hindi ka na kailangang dumaan pa ng Committee on Justice. Okay? Para lang, para ma-transmit na yan, mabilisan. Kasi di ba ang sabi doon, pag may 1/3 na ganyan, the same shall constitute the articles of impeachment, right? Base sa Constitution. And then, kasunod noon, transmittal na yan sa Senate para sa hearing. Yun ang proseso eh. Ang problema, itong House pala, itong Kongreso, kinabig pa. Imbis na i-shoot na yung bola, i-dribble pa. Sabi nila, i-dribble mo muna bago mo i-shoot. Ang problema, hindi nila nasunod yung sarili nilang patakaran. Dito sila nabutasan ng kampo ni Sara. So kasalanan ng Kongreso talaga. Okay? Kaya tuloy, naunsya yung nakarang impeachment. Dalawang error nila. Yung una, yung binaboy nila, yung mula ron sa Secretary General na immediately, base sa rules, i-transmit niya na sa opisina ng Speaker. Sa opisina ng Speaker naman, meron siyang 10 session days, which is I understand na nagawa naman nilang tama. Kasi wala pa yung paglilinaw o yung definition na nilabas ng Korte Suprema na ito ay subject ng dalawang pagtingin. Isa yung for the purpose of impeachment, 24 hours per session day. For the purpose of legislative, it constitute from the date that the session was called to order, nagsimula kayo ng session, hanggang sa mag-adjourn kayo kahit na makalipas ng ilang araw. Then that's constitute one session day. Okay? So doon talaga nagka-problema sa simula't simula sa Secretary General to the Office of the House Speaker. At saka ito, hindi nila sinunod ito. So ngayon, susundin. Okay, so ganito lang ang situation. Magpa-file ng impeachment, tapos ngayon, actually pwede namang humabol pa ng mag 1/3 yan eh. Hindi na i-file na, di ba? Na-verify na. Kunwari, ito si Leila de Lima, isa lang. Ngayon, yung 1/3, yung 284, o 200, sabi na 284, magdesisyon sila na i-fast track na natin yan. Kasi yung 1/3 po, hindi po dadaan ito. Alam nyo ba sa ruling ng Korte Suprema, yung second mode of impeachment, hindi po yan kakailanganin pa ng determination ng sufficiency. Okay, ng forms at saka ng substance at saka ng probable cause. Hindi po yung
third or yung second, ito, hindi po niya nangangailangan ng ganon. Let me show you. Sabi dito, to respect the House prerogative to consolidate multiple complaints, okay, sa consolidation ito, pinapayagan nila. Okay, referral to the Committee on Justice under the first mode of initiating impeachment complaints is for different purpose. So ano yon? Yung first mode, sinubmit ng congressman na hindi kailangan ng endorsement kasi congressman na siya, o isang civilian, isang citizen ang nag-file ng impeachment, kailangan ng congressman ng endorsement. Okay? At doon, ang sabi rito, ang purpose daw po noon, pagka sabi rito, na-refer sa Committee on Justice, yung dalawa ha, yung congressman or yung civilian ang nag-file, titignan daw po kung sufficient in form and substance. Pero ang third mode po, this is different from the referral to the Committee on Justice to verify whether the requirements on the second mode as stated above have been fully complied with. Hindi daw po ganun. Oops, nandiyan yan. Balikan natin to. Ito po yun sabi. To be consistent with the Constitution, when the House opts to refer, kasi nga yung rules nila they opted the third mode of impeachment to be referred to the Committee on Justice pa. May mali dun sa kasi nila, dapat din nila sinali yun para dire-diretso rin hanggang ngayon. So sabi rito, it is only for the following purposes. Ano yun? To ensure the endorsement of the members of the House is verified. Okay? Yan naman yung unang-unang rules talaga nila Number 2, to confirm that the evidence supporting the grounds in the complaint exist. Yung mga supporting documents daw, yung mga ebidensya nyo, attachments ninyo, dapat nandun na yan. So yun lang ang i-verify ng Committee on Justice. At every endorsing members has been given a copy of the complaint. So sisiguraduhin lang daw po ng Committee on Justice na, kayo, 284, nabigyan na ba kayo ng mga kopya nyo? Oo, meron na kaming kopya. Okay, kung meron kayong kopya, kailangan namin ng patunay nyo na nagsicertify kayo, may affidavit kayo na nabasa ninyo, na-receive ninyo, nakita ninyo yung mga dokumento na yung mga attachment, yung akusasyon, na intindihan nyo talaga to. Diba? Hindi naman necessary na binasa nila Kasi ang importante na bigyan sila ng pagkakataon na gawin yun. Kaya sila may mga kopya. Panghuli, sabi, as well as the evidence supporting it and ito. Yung binasa ko na to kanina. So verification, balikan lang natin. Ito yan. A valid endorsement includes valid verifications from all endorsing members and that they have also seen the evidence. The allegations of the complainant as provided in the current rules ng House. Diba? So pwede po na mangyari pa rin ito. Pwede pa rin ito. Sabi ko nga, kahit na yan ay nasa hindi pa naman nare-refer Kailangan kasi may referral na yan sa Committee on Justice. 'Di ba? Halimbawa po may mag-file lang panibago. Ngayon o kaya bukas. Hangga't wala pang referral ng mga nauna sa Committee on Justice 'Di ba? At kapag wala at may nag-file lang bago, nako, pwede ho mangyari yan. Pwede niyang 288 votes na yan. O pwede yung 215 or 225 ulit. Kagaya nung nakaraang 2024. May pag-asa pa na ma-railroad itong impeachment kay Sara. Kailangan lang nilang mag-produce ng maraming kopya ng mga attachment kung ganoong karami yon, di ba?
So lahat niyan ng mga kongresista na nag-endorso, lahat bibigyan ng kopya. Yun lang yun, ang pinagkaiba. Wala pong determination on sufficient on form, walang determination kung sufficient in substance na kailangan. Verification lang. Hindi ho ba madali? Railroad pa rin talaga ang ending nito. Oh. Okay? Right. Hmm. Thank you for the compliment. Pero hindi ko sinayang ang talino ko. Sinuportahan ko si Duterte, sinabihan din ako ng ganyan, sinayang ko talino ko. Such a compliment. Matalino ako. Hindi nasayang yung promil. Okay, so iwan na natin to. Na-trigger lang kasi ako nung makita ko yung resulta ng resulta ng botohan kahapon. Kasi kahit paano kinakabahan din ako. Sabi ko nga, nung previous contents natin na hindi kaya nagbago na ang composition ng Kamara? Dito nakasalalay ang Sara impeachment sa BBM impeachment. Kapag yung BBM impeachment ay ni-reverse nila at mapa-fast track ang railroading nito papunta ng Senado dahil hindi nakakailanganin ka ako ng Committee on Justice ang determination of probable cause. Trial forthwith na yan sa Senado. Lagot si PBBM. Ganon ka ako kadelikado yung dismissal na ginawa doon sa second stage sa determination ng sufficiency and substance. Dapat kasi ang tawag doon sufficiency of contents. 'Di ba? Sufficiency in contents. Kasi ang tinitignan doon yung nilalaman ng reklamo. 'Di ba? Hindi yung kwenta. Sa mga Filipino kasi, pag sinabing substance, ang transliteration nito is kwenta. Di ba, Sir Carlos Maglasang? Gandang hapon po. Di ba?